is Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, out of the GAA is congressman ang gumagawa. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun. Ito, 2017. Hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan. Nakakapagod na magturo eh. I think tao, pagod na rin eh. Nako, distrikto. Ano ba yung nangyari sa pumping station nyo dyan? Kadalawang termino ka na, congressman. Valeriano, ha? Valeriano, anong nangyari? Ha? Ayan po, na-inspection po si Mayor Magalong, Yorme Isko Moreno, at ang sekretary ng DPWH mga gayas dahil dyan sa pump station na hindi pa rin gumagana. Tapos nanghingi pa sila na another 94 million pesos. Wow! Palakpakan. Ganon po sila. Kaburaot, kakurakot, mga kuis, mga ganit talaga mga kuis, mga guys, no? So yan pong mapapanood natin sa video ito. Kaya kung bago naman po kayo sa aking video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So without further ado, let's begin. Continuously trying to upgrade something na posibleng hindi napag-aralan ng maayos. Yun ba yung tama? Nakikita kasi namin ni Sir Benji, and he can tell you more. Mukhang nagiging pattern to sa mga nakikita nating project na mayroong pinondohan, binayaran, either substandard o minsan ghost pa. Tapos mapapansin mo, pinopondohan pa rin ng pinopondohan year in. Kamukha ito, may pondo na naman. Aalimin ngayon ng ICI, saan na naman ang galing itong pondong to? Sa palagay niyo po, Secretary, what's at the bottom of this kind of pattern? Bakit ho nangyayari? Wala bang nakaka-check? Why did it take all this time bago na-discover mo yung ganitong pattern? Tinanong ko nga, meron na bang DPWH secretary na nagpunta dito? Meron daw, si Secretary Bunuan daw. Pero ang naging solusyon nga nila Secretary Bunuan daw is gumastos na naman ng 100 milyon. So, you know, ang problema lang dito, yung gasto na sasabihin. Huwag kang magasakit eh. Yun ang problema. Huwag kang magasakit. Gagawa ng proyekto, baliwala na hindi gumagana o substandard o minsan ghost yung proyekto. Kahit na magsasuffer yung community, tingnan nyo, sabi ko nga si Yorme, nanalo na, nawala, bumalik, sira pa rin to. I mean, kung may magasakit yung ahensya o yung mga tao, dapat alam na naman nilang nabayaran na to ng halos 1 bilyon, pagganahin naman nila. Pero ang problema, ayan na naman, magaligay na naman. Pero tinanong ko kanina, sigurado ka ba na pag natapos tong 100 million na to halos, aayos na to? Nung una sinabi, yes sir. Pero nung bandang huli, hindi daw. O sabi ko, anong solusyon? Sir, kailangan pa ng dagdag na 200 million. Napakamot na talaga ako. Sabi ko, wala nang katapusan na. So ang gagawin namin dito, and last na lang to, magpapa-third party assessment kami dito. No, papaalam ko na talaga ano ba talaga ang kailangan gawin para maayos na to once and for all. And magkano ang kailangan. Sir, ano pakiramdam na nasa gitna ng Manila, ganito nangyayari? Nakakagagi talaga. Yun din naman ang nakita ng ICI, ni Sir Benji sa Quezon City. So yun ang gagawin natin dito. Papahinto ko muna yan, tapos papa-assess ko muna to, kasi baka nagtatapon na naman tayo ng 100 milyon dito. It's an engineering solution that they want to raise the level of the inlet, yung humihigop ng tubig. So hindi ko alam, hindi ako engineer. So but to be honest, I don't trust them. I don't trust people who said that is the solution. Simply because it's inside DPWH. How about you, contractor behind this project? Of course, they're liable. Hindi gumagana, nabayaran sila ng buo. Sino po yung contractor? Ano daw? Sino contractor dito? Yung bago. Hindi yung luma. B2. Sir, itong pattern na to na paulit-ulit phasing yung mga projects at ulit-ulit pinapondohan, is this something nag-start sa past admin or I think this has started way, I don't know when. But clearly, ito, this is proof. Yung kahapon, 2018 yun. Ito, 2017. So, I mean, kaya tama din yung EO ng Pangulo na 10 years eh.
tama lang yun eh. Yung trabaho ni Sir Benji, 10 years eh. And all infra, not just flood control. Pasagitain mo na si Yorme. Lokal lang to, kalokal. Kasi naging Anong usap sa Maynila lang, sir. Naging usapin to nung kampanya eh. Sa mga congressman dito nagpapaliwanag, okay naman daw to, medyo sirado ng korte. Anong sira ng konti? Hindi nga gumana. Hindi nga gumagana to since natapos eh. Na-downplay lang yung Well, issue na to, sir. Hindi ko alam. Mayor, ano sa comment mo? Well, this is the greatest scandal of District 2, Manila. Hindi ba tayo nahihiya sa mga taga-Sunog Apog? Ulitin natin. You go around, you ask the people around. Nung wala tong pumping station na to, manageable lang tubig dito. Kasi katabi namin ng ilog. Until mag-overflow ang ilog, saka lang kami makakatikim ng baha. In the absence of overflow, normal lang buhay namin. Nung nagkaroon ng pumping station, supposed to be flood control, it became flood uncontrolled. Ang Sunog Apog. Ito yung unang-una. Ewan ko, you were there, all of you, during the height of ano. Ito yung unang nakita na problema. So, Mayor, I think this is never can-ordinate. And I'm gonna tell you straight, huwag na kayo lumayo. O, tingnan ninyo. Walang kuryente. Walang kuryente. Walang permit. Kasi walang building permit. Pag walang building permit, hindi yan bibigyan ng Meralco na pa-power up. So, napapansin yan nila Mayor Magalong, na pinupuntahan nila sa ibang lugar, ni Secretary Vince. So, hindi lang yan nangyayari sa probinsya, pati dito sa Metro Manila. And ito, isa to sa pinakamalaking iskandalo ng Maynila. Itong District 2 ng Manila. Sino pong kongresista mo or sino bang from Congress at that time? Ngayon, At that time po. dalawa yan. Noong una, Lopez. After ng Lopez, Roland Valeriano na hanggang ngayon. So, the remainders of the 8 years from kailan ba election? 19. 19. Oh, 19. Oh, 3 years. Oh, the 22-25, 3 years. 6 years. Oh, 6 years. Oh, ngayon 25-28. Ayun, yung kasalukuyang congressman dito. I mean, I'm not saying is at fault. But as far as the pattern is concerned, with regard to congressional insertion, discretion, and lobbying or pooling resources from the respective district out of the NEP, out of the GAA, is congressman ang gumagawa. Maliwanag naman na yun eh. I mean, by this time, wala naman nang makakatanggi ron. Mayor- But setting aside that, yun yung point ni Secretary na baka naman kung po pwede, once and for all, magkonsulta kayo sa third party, patakbuhin nyo to, at kung po pwede, huwag na kayo mag phase 1, phase 2. Ang dami ng phase, ang kakapala ng mga mukha ng mga kumita rito eh. Let's address the problem because the people of Sunog Apog is paying the price. Tomorrow, we're gonna suffer again because there is an possible typhoon. And the day after that, maybe a week after that, there is another one in town. So, sa akin, ako pinakikisuyo kila Sec Vince at sa DPWH family na kung po pwede, sabihin na yung solusyon kay Secretary, magkano kakailanganin kaysa ataduhin nyo ng ataduhin 94 ng 94, wala namang mangyayari. So once and for all, umaapila naman kami bilang lokal na pamahalaan sa national government. Mayor, yung kawalan ng permit, ito lang ba or marami din? Lahat. Kaya nga pinaghahabol ko lahat eh. Kita mo, nagbayad nga sila ng buwis. Ang dami. Minsan nga, di ba, nakachamba pa ako Sabado ng hapon. Nag-iikot ako. Biri mo, naglilinis ng truck nila sa ibabaw ng tulay only to find out, uy, may flood control project pala doon sa ilalim ng tulay. Alam mo, anyway, moving forward, way forward. I always wanted to, after this incident, way forward tayo. Sundin natin yung panawagan ni Pangulo na itong mga national government agency project, kailangan humingi ng kaukulang, kooperasyon at permiso sa lokal. Nasa ganon, hindi naman namin tuturo ang daliri namin sa nakaraan.
Nakakapagod na magturo eh. I think tao pagod na rin eh. Kaya kanina nakita niyo yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. O, pero sabi ni sekretaryo, teka, kung magkano, tatakbo ba? Walang assurance. O sabi ni sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, yung attitude ko, tinatanong ko yung RD, magkano? Kasi nandito na si sekretaryo eh. O, pero sabi ni sekretaryo, teka, kung magkano, tatakbo ba? Walang assurance. O sabi ni sekretaryo, paano nyo muna? Pakonsulta nyo muna sa third party. Para naman, paglabas namin dito, pag nakaharap ko yung mga taga Maynila, kung manatag kayo, aayusin na ni Secretary Vince Dizon. O ngayon, yung meron bang pananagutan, bahala na si Mayor Magalong at 10 ng kanyang mga kasama. Kasi yung pananagutan, hindi naman pwedeng ikubli na yun. Basta sa amin, hopefully, matapos na ito para sa mga taga-sunog po at taga Maynila. Mayor Benji, sino po pwedeng, ibilang pananagutan ko, sino po ba pwede yung ipatawag ng ICI regarding this? Here in Manila, or ano po yung mga pieces of evidence will Unang-una, magkakaroon tayo ng technical at fraud audit dito. Dahil very peculiar ito, gagamit tayo ng isang third party. Hindi namin kaya ito. Kasi kakaiba to. Technical mo siya. Highly technical ito. Tapos, kahit na ayusin, assuming na maayos ito, kailangan investigahan pa rin namin. Kailangan managot yung dapat managot. Sino pwede ipatawag for hearing, for interview? Marami. Unang-una, siyempre, yung DPWH, paano ginawa yung design, titingnan din namin, ano ba yung basis nila, bakit nila ginawa to, may hydrological study ba? Pangalawa, alamin namin yung program of work, titingnan ba namin kung tumama ba dun sa talagang ginawang design, pati na rin yung bill of quantities, pati na rin yung technical plan, kung nasunod ba lahat. Titingnan din namin yung kakayahan ng contractor. Bakit nagawa niyang 3.5, bakit 4? Siyempre, explain lahat yan. So marami kaming tatawagin dito. Pati din ba, sir, possible ba parang mga higher officials from past admin, lalo na nabanggit po na 2017, 2018? Ay, oo naman. So, every time naman na nag-interview kami, may mga lumalabas na mga pangalan. Siyempre, susundan namin lahat yun. Tatanungin namin sila. So, yun nga mga koys, mga gayas, no? Ayan naman si sekretaryo Turo pa rin sa nakarang administration. Ha? Ano ba yan? Kayo na yung namamahala ngayon Kayo talaga yung dugo nyo talaga. O pares-parehas lang talaga. Parehas lang talaga kayo dugo ng administration natin mahirap yun. Kaya sabi ni Yormes, kung huwag ka nang magturo. Gawin mo lang yung trabaho mo para malutas yung problema. Hindi yung magturo ka. Si Valeriano naman, obvious naman po yun. Siya po yung nakaupo noon hanggang ngayon, mga boys. Mula noon hanggang ngayon. Nakaraan hindi pa yan saklaw ng pamalaang Maynila o LGU kasi saklaw po yan ng mga congressman. Congressman dyan si Congressman Valeriano dyan matagal na yan Tapos nangihingi pa ng dagdag. Wow, palakpakan. Okay? At kung mababot naman po kayo sa dulo ng aking video, may karapatan po kayong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Manila. God first, God bless all. Peace. Bye-bye. Sa lahat ng viewers ni Dodoy ito, yun steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like